Hello mga mi, tara mini vlog tayo. 4:30 AM nga mima, nagising na ako para na din maasikaso ko itong panganay kong anak. 6 AM nga ang pasok ng anak ko pero 4:30 gumigising na kami. Gawa ng napakabilis kasing kumilos na itong panganay ko. At syempre hindi ko din alam yung mimasor na Thursday pala. Buong akala ko ay Friday na ngayong araw. Anyway, hindi ko din talaga napansin na Thursday pa lang pala ngayong araw. Actually mga mimasor, ngayon ko lang napansin na Thursday pa lang. Ngayon na nag-i-edit at nag-voice over ako. Grabe, sobrang advance at sobrang makakalimutin talaga din ako mga mimasura. Simula talaga sa pagsiis ko ng pangatlo mga mi, ang lala ng pagiging makakalimutin ko. At sobrang bilis kong makalimot. Hindi rin naman kasi ako na-update ng panganay kong anak. Na Thursday pa lang pala. Abay, feel ko nga siya nga lang naka-PE uniform sa school nila mga mima. Antok na antok pa nga yung panganay ko habang inaayusan ko niya. Kaya naman habang papikit-pikit siya dyan mga mi, sabi ko alay mag-breakfast ka anyway, na. Mga mimasor, hindi na pala berbra ng pinapagatas ko sa aking panganay na anak. Simula kasi nung pina-check up ko siya mga mi. Nagtanong din kasi ako sa doktor mga mimasor kung ano magandang gatas para sa aming panganay na anak mga mimasor. At nirekomenda nga sa akin ng doktor mga mimasor na mas magandang ipagatas ko sa aming panganay na anak ay Enfagrow. Na pang 3 to 6 years old mga mimasor. Nakakapag-boost din kasi ito ng brain development mga mimasor. Yung panganay kong anak kasi mga mimasor ay sakitin siya. Dahil every week nagkakaubo siya, Mima. Naman nagtanong din ako kay Doc mga Mima Sir kung ano magandang gatas din para sa panganay. Gawa nang hindi na nga din hiyang kasi ang aking panganay na anak sa gatas na naiinom niya noon. Kaya naman dito na siya nahiyang sa Enfagrow mga Mima Sir. Dati-rati, linggo-linggo, bigla na lang siya nagkakaroon ng ubo. Abay ngayon hindi na. At syempre hindi pwedeng hindi ako maglagay ng off lotion. Buti na lang din nagsisigurado mga Mi dahil yung panahon ngayon, pasulpot-sulpot ang ulan. At ayun yung mga panahon ng taglamok. Huwag nga lang ako ng simpleng baon ng anak ko at ginamit ko nga itong carrots mga Mima Sir. At maglalagay nga lang ako dyan ng fresh milk at ibababad ko nga dyan yung tinapay mga mi. Tapos mga mimasor, ilulutuin ko yan sa waffle maker. Tapos mga mi, ang pinakagagawin ko dyan, ang pinaka-toppings natin ay yung mismong fresh na carrots. At may palaman din yan na carrots sa may nakagitna ng tinapay. Siyempre, lalagyan din natin yan ng melted cheese. Medyo weird nga siya tignan pero ang sarap-sarap po niyan mga mima. Basta gumamit ka ng melted cheese mga mima. Hindi nga dapat ganito ang ipiprepare kong baon sa anak ko pero nga ang sabi nga daw ay kailangan ng prutas or gulay na ibabaon nila sa school. Pero sa Friday pa daw yun. Late ko na nga nalaman mima sor, akala ko talaga Friday ngayong araw. Abay bukas pa pala yung gaganapin. Ito nga pala itsura ng baon ng anak ko mga mima sor. At umaapaw-apaw nga yung pinaka-melted cheese yung sa ilalim. Sobrang sarap niyan mima. Pwede mo ding itry yan na baon sa iyong anak at pwede mo rin yan pagkakitaan. Siyempre mga mi, after natin kasoy tayo maglilinis. Masakit sa mata na maraming kalat ang lababo. Kaya dapat pagluto mo, hugas mo, ganun. Mabot na nga ng 5:30 ang pagkikilos ko mga mimasor at hindi pa rin ako natatapos. Abay, kailangan ko na nga bilisan kaya sa moment yan mga minamadali ko na din ang pagkilos ko dahil merong nagising na bata. Lalo na mga mimasor, hindi kasi sana yung anak kong bunso na hindi ako katabi matulog. Lalo na sa gabi. Kaya naman pagtapos ko kasi kasuin tong anak ko mga mimasor, inabot na nga ng asawa ko itong bunsong anak ko. Diba nakikisabay talaga sa umaga. Kaya naman hindi pa pwedeng hindi ka talagang kumilos ng mabilisan mga mimasor. O diba, kapag nanay talaga para tayong mga octopus mima. Abay, hindi na pa pwede yung isang kamay mo, isa lang yung ginagawa. Dapat kabilaang kamay, iba't ibang klase ang ginagawa. Yung isa nag-aalaga, yung isa kumikilos. Kaya naman inakit ko nga muna yung anak ko dyan para patulugin ulit. At syempre umidlip ako ng kaunti dahil puwet na puwet ako ng gabi. Syempre gumising nga ulit kami niya ng bandang alas 7 at alas 8. Para asikasuhin ko nga tong anak ko at pakainin ko nga ng saging. Simula kasi nakakakain yung anak ko mga mimasor, hindi pa pwedeng hindi siya kakain na 3 beses sa isang araw. Anyway, hindi pa nga rin lumalabas yung ipin niya dyan mga mimasor. Pero malakas na siyang kumain at pinapakain ko na siya ng kanin. Kaya naman pagtapos ko silang pakainin ng almusal mga mi, ito naman ako yung maglilinis-linis ng mga pinagkalata ng aking mga babies. Ito talagang trabaho natin bilang nanay. Ito talaga yung trabaho ang na pahinga mo lang ay tulog. Ang pinakapahinga lang yung tulog sa gabi. Lalo na kapag 3 na yung mga junakis mo mga mimasor. Moment na yan mga mi, natutula lang ako kasi ang dami-dami pumapasok sa isip. Tipong gusto ko na lang kausapin yung sarili ko. Charing-charing lang. Bali ang iniisip-isip ko nga dyan mga mimasor yung mga gagawin ko sa bahay. Siyempre aayusin ko pa yung mga paninda ko. Kaya habang pinapadede at pinapatulog ko siya dyan. Balak ko sanang kumilos agad pag nakatulog siya pero hindi. Why fake at gusto pa nga magharot-harot itong aking bunsong kaya anak. Naman hindi po pwedeng hindi tayo kikilos. Lagyan ko nga ng harang itong higaan namin para makakilos na ako at maligpit ko itong mga damitan ng aking mga babies. Nakakarindi nga kasi mga mimasor kapag kukuha nga yung tatay nila dyan sa damitan, abay basta-basta na lang hila. Talaga, oo. Minsan nga gusto ko na lang ipasok yung asawa ko dyan sa cabinet. Kapag maglalagay ng mga damit namin at saka syempre ng mga damit ng anak ko, basta-basta salpak at basta-basta rin hugot.
Anyway, kaya rin ako maglilipit mga mi dahil may gusto na rin akong i-dispose ng mga damit na hindi naman masusuot ng aking baby. Sobrang gaganda at hindi niya pa nasuot. Bala ko rin siyang ibenta, mi masor. Kaya naman ilalagay ko na lang yan sa MFF shop ko, yung mga damit na hindi nasuot at ang gaganda na pang-alis ng baby girl. Anyway, mga mi, ito nga pala yung cabinet ng aking mga baby girl. For me, mas okay sa akin yung gantong klaseng cabinet. At madali lang din siyang alisin, madali lang din siyang linisin, at madali lang siyang iusog-usog. Lalo na mi masor kung mahilig kang maglipat-lipat ng mga gamit. Kapag naglilinis ka everyday. Kaya naman ilalagay ko na lang din sa comment section yung cabinet na ito. May free hanger na yun. At syempre, habang nagliligpit tayo, walang batang hindi naglilikot. Kanina nasa higaan lang yan, ngayon nasa walker na. Kaya naman mga mi, ito lamang po for today's video. Thank you so much for watching. Masyado nang mahaba. Bukas naman yung iba.